Ano nga ba ang pinakamalakas na synergy ngayon na may synergy ascension? Yung synergy effect kapag naabot mo yung 10 out of 10, i-share ko na rin sa inyo kung ano ang nagagawa ng mga synergy ascension ng mga bagong dagdag na synergy sa MCGG. I-rate na rin natin kung alin nga ba ang pinakamalakas ngayon. Umpisan muna natin sa mga dati ng synergy dito sa Northern Vale. Kapag nakumpleto mo yung 10 out of 10 na synergy ascension, magkakaroon ng Rain Frost kung saan tuloy-tuloy mababagsakan ng Rain Frost ang mga kalaban mo at ang matatama ang hero ay sasabog ang kanilang Winter Marks. At kung i-rate ko tong ascension ng Northern Vale, ito ay nasa 8 out of 10. Next ay yung Ascension ng Dragon Altar kung saan sa simula ng game, merong dragon na tatama sa battlefield at makakapagbigay ng damage at stun sa kalaban. OP din to kasi 3 seconds na stun yung kalaban. Kaya para sa akin, 10 out of 10 to. Dito naman tayo sa ROD Show. Di ba kapag napaabot mo ng 99 ang knowledge points nito, may reward ka na makukuha. Pwedeng 3-star hero, maraming mirror device at iba pa. Kapag napaabot mo ito ng 10 out of 10, makaka-claim ka ulit ng reward mula doon sa 99 knowledge points. Kumbaga, double reward ang makukuha mo. Tingnan nyo, ang nakuha ko dito sa video ay 8 na mirror device. Kaya umabot ng 3 3-star hero ang lineup ko dito. Kaya solid din talaga yung Redisho. 10 out of 10 to. Dito naman tayo sa Astro Power. Diba kapag 6 out of 10 ang synergy mo dito, magkakaroon ka ng isang hero na merong Astro Sovereign na makakagain ng damage increase at extra lifesteal. Pero kapag nabot mo yung 10 out of 10 Ascension, dalawa na yung hero mo na magkakaroon ng Astro Sovereign at madadagdagan din ito ng 25% max HP. So para sa akin, ito ay 9 out of 10. Dito naman tayo sa bagong synergy sa Ember Lord. May effect ang Ember Lord kung saan kapag natitake down ang mga hero sa lineup mo, mapupunta ang portion ng kanilang HP at hybrid attack sa mga natitirang hero. Kapag naman nabot mo ang 10 out of 10 sa synergy ng Ember Lord, 30% na ang i-share na HP ng mga na-take down na heroes at 120% hybrid attack. Tapos yung hero pa na ma-take down ay magre-resurrect pero 30% na lang ng HP nila ang makukuha nila. Yan kung makikita nyo nabuhay ulit yung aking Tamus pero 30% na lang yung HP. Next naman natin ay etong Dawnbringer, kung saan kada dalawang hero sa synergy na ito ay mabibigyan ka ng item. Kaya kapag 6 out of 10 na, 3 item na yung meron ka. May stock din ang mga item na ito. Una, nandyan ang Direwolf's Devastator na makakapagbigay sa'yo ng 15% hybrid attack at every time na makaka-takedown ng kalaban, ang hero ng binigyan mo ng item na ito ay makakagain ng stock na magpapataas ng HP at extra damage nito. Pangalawang item ay ang Horn of Prosperity na makakapagbigay sa'yo ng 15% attack speed. At kapag yung binigyan mo ng item na ito ay nakasurvive sa round, makakagain ka pa ng 1 gold at 1 stock sa equipment na ito. Bawat stock ay permanently increase ang attack speed ng carrier by 5%. And next, etong Skyrat Spear na makapagbigay ng 15% hybrid attack. Tapos may unique passive pa ito na makikiglatan yung mga kalaban na nagdidil ng malakas na damage. Every time na mananalo ka sa isang round ay makakagain ka ng stock na magpapataas ng bilang ng number of Thunderbolt na kayang ibigay ng item na ito. Kapag nabot mo naman yung 10 out of 10 Ascension dito sa synergy na ito, yung hero na binigyan mo ng 3 item ay automatic na lalaki kasi madadagdagan ng stock ng mga item mo. Tapos may additional item pa na Supreme Crown na nakapagbigay ng 80% hybrid attack, 60% max HP at 80% increased damage. Para sa akin, 10 out of 10 ang synergy na ito. Grabe ba naman yung kidlat eh. Next naman ay ang Doomsworn. Kapag na-activate mo ang synergy na ito, magkakaroon ka ng extra hero na si Hanabi. At tuwing madadagdagan ang number of hero mo sa synergy na ito, ay madadagdagan din ang star ni Hanabi. Kapag 6 out of 10, 3-star na yung Hanabi dyan. At kapag naabot mo yung 10 out of 10 Ascension, magiging 4-star na yung Hanabi mo. Para sa akin, 9 out of 10 lang to kasi hindi pa malinaw yung nagagawa nitong 4-star Hanabi. Wala sa description eh.
Para maabot mo itong 10 out of 10 synergies, pwede kang gumamit ng Magic Crystal or pwede mong i-maximize yung bagong blessing system ni MCGG. Kung saan yung random na hero na mapapa 2-star mo ay magkakaroon ng blessing. Ayan, kung makikita nyo dito, napa 2-star ko yung Uranus at na-activate ang kanyang blessing. Ibig sabihin nito, 2 times na yung kanyang roll. Pero kung hindi mo naman trip yung random na nabigyan ng blessing activation, pwede mong ibenta ito. At yung next na mapapa 2-star mo ay siyang magkakaroon ng blessing activation. At may commander din na kapagbigay ng blessing. Itong si Raya. Ano ba basta dyan? Raya or Rhea? Basta yun na yun. Pero kung gusto mo namang ilipat yung blessing sa ibang hero na trip mo, after ng creep round sa round 3 ay magkakaroon ka ng blessing shifter. And kung makikita niya, ililipat ko yung blessing mula kay Uranus papunta kay Aldous. So siya na yung may blessing na hero. So para sa akin, ang may pinakamalakas pa rin na Synergy Ascension ay ang Dawnbringer. Ikaw ba, para sa'yo, ano ang pinakamalakas? Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.